Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay November 8, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Heavenly Father, we just thank you sa lahat po ng inyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inililigtas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing po sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya po ninyo ay sapat sa bawat isa sa amin. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. Ito po ay patuloy na tutupad, gaganap at magpapangyari sa lugar na inyo pong pagsusuguan. That's why we ask that once again, send your word sa lahat po ng mga nakikinig ngayon nang sa gayon ay mapagpalang aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa inyong mga salita dahil patuloy po itong nagdudulot ng kalakasang espiritual, nagbubunsod ng matatag na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matibay na pag-asa. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito dahil alam po namin bilang aming napakamabuting Ama ay mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa bawat isa sa amin. That's why we expect that we will receive all the blessings that you have prepared and stored us for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ, once again. Welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Matthew 16:16 to 17. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." And in Amplified Version, Matthew 16:16 to 17, Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Then Jesus answered him, "Blessed, happy, fortunate, and to be invade are you, Simon Bar-Jona, for flesh and blood men have not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon. Mga kapatid, we all know ng author po ng Gospel according to Matthew is no other than Matthew himself. And Matthew, known as Levi, and he was a tax collector when Jesus Christ called him brethren in Christ. At dito mga kapatid ay itinala niya po mga kapatid ang sabihin natin, we could say encounter ni Peter at saka ni Jesus Christ, because way back then nagtatanong ang ating Panginoong Hesukristo kung ano ang pagkakilala sa kanya ng mga tao, at marami ang nagbigay ng kanilang opinion kung sino ang ating Panginoon Jesucristo. Subalit, kakaiba po pagdating po kay Pedro dahil ang sinabi po ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." So therefore, brethren in Christ, makikita po natin na ito po ay kakaiba sa lahat po ng isinagot ng mga tao. Subalit, ang sabi ng Panginoon ay, "Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama sa langit." So, mga kapatid, yun po ay revelation ng Ama kay Pedro who Jesus was.
And our today's message, which entitled, We are blessed because Jesus has been revealed to us. Let me repeat, we are blessed because Jesus has been revealed to us. And tandaan po natin, mga kapatid, na ngayon ay madali na lang po natin makilala ang ating Panginoon dahil the Bible has been written already at ipinapakilala po ng salita ng Diyos kung sino ang ating Panginoong Kristo. Ang kailangan lamang po natin ay sampalatayanan because the more we know Jesus Christ, the more we will trust in Him. Kaya mga kapatid, kung ang Biblia ang nagpapakilala sa ating Panginoon, let us give time to read the Bible, to study the Bible, brethren in Christ, so that we may know Jesus, who He is sa buhay po natin, mga kapatid. And again, as what I said earlier, the more we know Jesus Christ, the more we will trust in Him. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, study it, or hear it from someone who is teaching to us. We have to agree it personally. We have to believe it personally. We have to claim it personally. And we have to declare it personally so that there will be manifestations in our lives. Because the only difference among group of believers is the level of their faith, brethren in Christ. Kaya if we are going to aim faith, let us aim the great faith, brethren in Christ, because great faith will have great manifestations sa buhay po ng bawat isa sa atin. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word claim. CLAIMS, brethren in Christ, sa ating pong tinalakay ngayon na paano po in-reveal ng Ama ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kung sino siya, mga kapatid, ayon sa sinabi rin po, mga kapatid, ni Pedro, dahil tulad po ng sinasabi po natin, mga kapatid, na ang iba ay iba-iba ang sinabi sa ating Panginoong Hesukristo, subalit natatangi po ang sagot ni Pedro. At ito nga po ang ating pong babalangkasin ngayon, mga kapatid. First point, the Father revealed His Son as Christ. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng Kristos ay, mga kapatid, anointed or pinahiran. Anointed one, pinahiran, mga kapatid. At dito po makikita po natin na sabi nga po, kung ating pong marirecall na when Jesus Christ ay nagbasa ng, sabihin natin, portion ng Book of Isaiah, ay sinabi niya po, diba, sa Luke 4:18 na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So that is anointed. The reason why Jesus Christ was anointed, because para po palayain, mga kapatid, ang mga nabihag, pagalingin ang mga may sakit, at padilatin ang mga bulag, palakarin ang mga pilay. So, yun po, mga kapatid, na ang ating Panginoong Kristo ay siya po ay inireveal ng Ama bilang Kristo, mga kapatid, the Anointed One. And second point, the Father revealed His Son as Lord. Dahil alam naman po natin na ang Panginoon ay Panginoon, mga kapatid. Si Jesus ay Panginoon. Kaya nga, di ba, lagi ang sinasabi, my Lord and my God. Even Thomas testified that He is His God and He is His Lord. Kaya Jesus is really Lord.
Kaya nga 'di ba, maging ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, "Why you call me Lord and yet you do not obey my commandments?" So, meaning to say, brethren in Christ, Jesus Christ must be the Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Meaning, siya po ang dapat masunod sa ating buhay. Ang kalooban niya ang dapat sundin ng ating buhay because He is our Lord. And third point, the Father revealed His Son as anointed. Yun nga po, ang binanggit natin kanina, ang Christ means anointed, brethren. Pag sinabing anointed, full of the Holy Spirit, filled of the Holy Spirit. At kaya po, mga kapatid, di ba, when Jesus Christ was baptized on the water, the Holy Spirit ascended to upon Him as dove. Kaya si Jesus Christ, siya po ay anointed. Kaya ang signs, wonders, and miracles ay nasa Kanya, mga kapatid. Kaya napakahalaga ho dahil kapag ang isang tao ay pinahiran, ang pagkilos, paggawa at paggalaw ng ating Panginoon ay laging nasa Kaniya. And fourth point, the Father revealed His Son as infinite. Bakit po? Kasi pag sinasabing living God, mga kapatid, ay ito po ay infinite. Kasi pag sinasabing infinite, brethren, ito ang ibig sabihin dito ay para bang endless, brethren in Christ. Wala siyang katapusan. At pag sinasabi rin pong infinite, ay wala po siyang kamatayan or walang kamalian, brethren in Christ. Kaya dito, makikita po natin that really our Lord Jesus Christ is infinite God at siya po ang ating kinikilalang ating Panginoon. Kasi kapag binanggit na He is the Son of the living God, pag sinabing Son of the living God, ibig sabihin infinite po siya. Kaya salamat because we have this kind of revelation through Peter. And of course, brethren in Christ, fifth point, the Father revealed His Son as Messiah. Kasi ang Christ, ibig sabihin, brethren in Christ, ay anointed one, yung Christus, samantala naman ang Messiah or Meshiach sa Hebrew word ay same po ang kahulugan, anointed one, brethren in Christ. Kaya dito, atin pong makikita na ang Panginoong Hesukristo ay siya po ang hinuhulaang Misaya sa Old Testament. At pagdating sa Bagong Tipan, siya nga po ang katuparan na tinawag siyang Kristo. Again, sa Hebrew word ay Meshiach, means brethren in Christ, anointed one. At ito po ay translate sa English na Messiah at Messiah. At samantala naman sa New Testament ay Christus. At ito po ay ibig sabihin ay anointed one at translate po itong Christ. So therefore, iisa lang po yon. Again, ang Messiah sa Old Testament, ito po ang hinihintay nilang tagapagligtas. That's why Old Testament saints, they're looking forward for the coming Messiah, while as we live today, we are looking backward sa dumating na pong Mesiya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya in the Old Testament, they're looking forward to the coming Messiah, and in our present time today, we are looking backward to the Messiah who came, brethren in Christ. That's why wala pong ibang kaligtasan from past eternity through future eternity, kundi ang ating Panginoon. There is no other way or other means of salvation kundi ang ating Panginoon Kristo. Kasi 'di ba, sinasabi nga po ng Acts 4:12 na walang ibang ibinigay na pangalan sa walang ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng tao kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya He alone is the Savior of mankind, at maliban sa Kanya, wala na po ibang tagapagligtas. And last point, brethren, sixth
point, the Father revealed His Son as Savior. Yun na nga po ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, na walang ibang tagapagligtas. We were not saved by religion. We were not saved by our good works. We were not saved by anything else, brethren. We were saved alone through our Lord Jesus Christ. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin ito. At kapag tayo naman ay may Kristo sa ating buhay, wala na tayo dapat ipag-alala, wala na tayo dapat ipangamba, wala na tayo dapat ikatakot, wala na tayo dapat ikabahala kung tayo ay maliligtas. Bakit po? Dahil once na we believe in our Lord Jesus Christ with all of our hearts, brethren, we are all saved. At of course, being saved ay mayroon po yung effect sa buhay po natin. Iyan po ay may resulta sa ating buhay. Kaya we're not doing good works to be saved. We're doing good works because we are saved. Magkaiba po yon. Tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. Kasi ang good works is the product of the salvation that God has given to us. Kasi ang sabi nga po doon, mga kapatid, di ba sa Philippians 1:6, He who began a good works in us. So once the Lord started to do good things sa buhay po natin, it means we have been saved already, brethren in Christ. And again, the Father revealed His Son, Jesus Christ, as Savior of the world. Kaya di ba po, nang mabayubay ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang sabi po ni Apostle John, "Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world." Kaya Jesus Christ is the only Savior of the world. Kaya wala na pong ibang kaligtasan, mga kapatid. Kaya kapag wala tayong Kristo sa ating buhay, kahit tayo po ang pinakamayaman sa buong mundo, we owned everything in this world, and we have not Christ sa puso natin, tayo po ang pinakakawawa na tao sa buong mundo. Pero kapag tayo ay may Kristo sa ating buhay, brethren in Christ, higit ka sa lahat ng mayayaman sa mundo, because hindi lamang kayamanan ang mayroon ka, kundi tagapagligtas ang mayroon ka. Kaya nga 'di ba, mga kapatid, nalaala ko po tuloy na naandun po sila sa Golden Gate, sila Peter, at mayroon po doon beggar na naghihingi po ng alms. Anong sabi ni Peter? "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." So, dito mga kapatid, nakita po natin na even though we have nothing in this world, brethren, pag may Kristo tayo sa buhay, tayo po ang pinakamapalad na tao sa buong mundo, because Jesus Christ is our everything. Siya po ang lahat-lahat sa atin. Kaya pag may Kristo tayo, wala na tayong hahanapin pa, wala na tayong kakailanganin pa. To sum up of our today's message, brethren, entitled, "We are blessed because Jesus has been revealed to us," and our today's grace and promises that we tackled, we acronym the word claims, CLAIMS. First point, the Father revealed His Son as Christ. Second point, the Father revealed His Son as Lord. Third point, the Father revealed His Son as anointed. Fourth point, the Father revealed His Son as infinite. And fifth point, the Father revealed His Son as Messiah. And sixth point, the Father revealed His Son as Savior. And these are the acronym of the word claims, brethren in Christ: Christ, Lord, Anointed, Infinite, Messiah, Savior. And that is the revelation of the Father to Apostle Peter who Jesus was. Kaya mga kapatid, dapat atin pong kilalanin ang Panginoon bilang bilang Kristo ng ating buhay, bilang ating Panginoon sa ating buhay,
bilang anointed one ng ating buhay, bilang infinite God sa ating buhay, bilang Messiah ng ating buhay, at bilang tagapagligtas ng ating buhay. Mga kapatid, because the more revelation we got, brethren in Christ, the more we will know Him, the more we will trust in Him, brethren. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilan. We thank you because truly that you have been revealed to us, Jesus, through the scriptures. Now that we know you, the more we will trust in you, Jesus. Kasi nakita namin, Panginoon, na tunay nga po na ikaw lamang ang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. And without you, we can do nothing. And apart from you, wala na pong other way ng kaligtasan, Panginoon. Sa iyo lamang namin masusumpungan ang kaligtasan. Thank you because of being our Christ, Lord, Anointed One, Infinite God, Messiah, and Savior. Thank you, Jesus, because we have you in our lives. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay. Panginoon, salamat dahil ikaw ang patuloy na nagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Patuloy niyo po i-bless ang aming mga kapatid na may mga negosyo, aming mga kapatid na may mga trabaho, ang aming mga kapatid na nag-aaral, ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang aming ginagawa, because you promised us, Lord, that whatever we do with our hands ay i-bless po ninyo ito, Panginoon. Salamat din po sa araw na ito dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At kami na naman po ay magiging blessing sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din po, Diyos, sa lahat po ng mga churches na ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos na itinataas nila. Lord, we pray na lahat ng panambahan, lahat po na magsi-celebrate sa iyong goodness, ay patuloy pong ibuhos ninyo ang iyong biyaya at pagpapala, and let your power and let your anointing be upon them, from pastors, ministers, leaders, workers, members, hanggang sa mga visitors. Wala po isa sa mga anak mo ang hindi mo pagpapalain, Panginoon, so that people may see that really you are the living God of every church na ikaw ang itinataas. Because where your name is lifted up, there will be liberty, there will be healing, there will be probation, there will be everything we need. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, born again Kristiyano at mananampalataya throughout the world, because in your hands we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood and we are surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. Salamat din po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. Itinataas namin ng aming mahal na presidente, kasama ng kanyang kabinete, at mga senadors, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, lahat po ng government officials, from national down to local, at kasama na rin po, Panginoon, ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. We pray, Lord, that bless them all with their families, help them, Lord, to serve people with integrity, honesty, and dignity, Jesus. At i-abstain nyo po sila sa lahat ng gawa ng kaaway, tulad po ng corruption, greediness, selfishness, Jesus. Kundi maglingkod sila na may katapatan na puso sa inyo at may pagmamalasakit sa kapwa tao, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, we will enjoy once again your presence, your grace, your blessings. We will enjoy everything what you have given to us as your children. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.